Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So panonorin natin to men kasi alam naman natin na ang sabi nga ng kapila is wala daw basihan yung impeachment kay VP Sara. So tingnan natin to men, panoorin nyo to so para maliwanagan din kayo. So, ang video to ay mula kay Boss Balita TV and also courtesy sa House of Representatives. So, meron itong pamagat na Vice President Sara kulong na ? Kumanta abogado ni Duterte, binulsa ni VP ang Confi Fund, umamin na. So, yan yung panonorin natin men, bibigyan natin ng reaction. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa House of Representatives. Tapos, syempre, sa ating YouTube channel, kung gusto nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanois, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng videong ito, Vice President Sara kulong na. Kumanta abogado ni Duterte, binulsa ni VP ang Confi Fund, umamin na. So, Boss Balita TV, Philippine Noises, like, comment, share, subscribe, start. Alaman ba ang Vice Presidente sa sulat Start, ulit-ulit. Opo, yes. So, she knew about Diba? May kinalaman ba ang Vice Presidente sa sulat na ito? Oo, hindi. Opo, yes. So, she knew about the letter. Inamin ni Zuleika mismo yan ha? Opo, yes. Wala kang kinalaman, Attorney Lopez, sa utilization ng confidential funds. Why is it ikaw ang sumasagot sa Audit Observation Memorandum ng COA? That's your signature. Am I correct, Attorney Lopez? That is correct. May signature pa. Tapos sasabihin nyo, walang basihan. Di ba yan yung todo kong ipagtanggol ni VP Sara? Yung Lopez na yan. You are still expecting that the committee will believe you na pag sinabi mo hanggang ngayon, wala ka pa rin alam, maski 2 beses ka nang sumulat sa COA tungkol sa confidential fund. Your Honor, respectfully, may I request a copy of the Diba? signature? May ebidensya. Tapos ngayon, sasabihin nyo na walang basihan. Anong tawag nyo dyan? Tsaka wag nyo masabi-sabi na 125 million lang naman yan. Yung ibang malaki yung confidential funds nila. Yan kasi may ebidensya o may resibo. Alangan namang laktawan yan. Diba? Pwede yan. Can you please give this to the person who has lost her memory? Mukha po kasing talagang ayaw nyong malaman ng taong bayan kung paano nyo po ginastos yung 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at pati po ng DepEd. Grabe, sarap buhay. Siguro sila nung gamitin nila yung perang yan, 600 million. My goodness. Sana all. Tinatago. Diba? Kung wala naman kayong tinatago, ba't nyo pa papakiusapan yung isang ahensya na hindi i-share ang mga dokumento patungkol sa isang investigasyon na isinasagawa ng isang ahensya? Pinapakiusapan pa nila. Mr. Chair, because that is the truth. I really have no personal knowledge as regards the matter of confidential funds. Okay. Mukha po kasing talagang ayaw nyong malaman ng taong bayan kung paano nyo po ginastos yung 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at pati po saan kaya napunta yun? Kayo ba naniniwala ba kayo na itong babaeng to wala siyang kinalaman sa confidential funds na yan? Comment down below. Tuloy. Those 2 letters cannot be denied. Tama. Her signature is on those 2 letters. So napakahirap pong paniwalaan ng isang taong nakapirma sa 2 sulat na yan ay walang kinalaman patungkol sa isyong kanyang ipinapakiusap sa Commission on Audit. I think ito pa yung, di ba na hospital to? Ewan ko ba sa mga taong tumin kapag nalalagay sa mga ganitong sitwasyon na hospital, nagkakasakit. Di ba? Maraming ganyan. Pati si Cassandra Ong, ganyan din. Di ba? Na nagkasakit. I think si Alice Go, ganun din. Ano na kayang balita kay Alice Go ngayon? Nag-go na kaya? One in their right mind, Mr. Chair, will affix their signature in a document that they do not have any knowledge of. Abogado po kayo, Attorney Lopez. Diba? Kung ako nga, pipirma lang sa dokumento, inaaral ko muna kung anong nilalaman. Ito pa. Tama. Nakakatawa ba dyan? Abogado siya. So siya mismo, sa sarili niya, alam niya kung gaano ka-risky yung pirma ka lang ng pirma. Of course, i-double check nila yan. Kaya imposibleng wala siyang kaalam-alam din, di ba? Anak ng teteng, pwera na lang siguro kung aanga-anga siya na abogado. Pirma lang siya ng pirma. Hindi niya binabasa. Pero I think kung abogado ka, tapos ganyang mga
pagkakataon, I think i-double check mo eh. 'Di ba? COA. Dito pa, pera ng Yun taong lang. bayan. Sorry, Mr. Chair. Sobrang Pero lang nakakagulat na kung balita. may cut, di din natin alam. Kasi kung may cut, doon parang mas magiging yung tao eh. Lalakas yung loob niya kung may cut siya. Pero kung wala, papayag ka ba nun na parang ikaw yung magte-take fall ng lahat kung wala kang parte tapos yung pirma mo yung matitrace doon. 'Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kayo na lang talaga ang bahalang humusga dyan, men. Grabe, Vice President Sara Duterte. Nagulat kulong ang hatol sa kanyang abogada, isa-isa ng pinakukulong Yun. empleyado niya ng Congress. Ayon sa nakalap nating impormasyon, inutusan di umano ng abogada ni VP ang COA na huwag ipakita ang ebidensya nila sa Congress. Patungkol sa ginagawang audit ng confidential fund, million piso Diba? nakita ng Congress. Nagulat ang VP, pinakulong nila ang kanyang abogada, isa-isa ng pinakukulong empleyado niya ng Congress. Isa-isa nang pinakukulong yung mga empleyado niya. 'Di ba? Tapos ngayon, gagamitin ng kabilayan ng mga lipores nila na nanggigipit daw yung administrasyon ngayon. Like, paano mo nasabing nanggigipit, men? Yung papel na yun, matibay na ebidensya yun. 2 pirma, di ba? So, 2 ebidensya yun. Tapos sasabihin nyo na ginigipit sila. Baka nagipit sila. Yun yung tamang word. Kasi yung nagipit at ginigipit, magkaiba yun eh. Yung ginigipit ka, wala ka talagang kasalanan. Yung nagipit ka, nahuli ka talaga. Di ba? Iwan ko sa inyo. rin natin. Yes, Deputy Speaker Jay Suarez. Thank you very much. Mr. Chair, I would just like to direct my questions first to Attorney Sanchez very quickly. Attorney Sanchez, what was one of the first thing that you did when you first entered the Congress, the committee hearing? Yun, pakisagot. I took an oath, I Mr. took Chair. your oath, no? Sinabi nyo dun sa oath nyo na magsasabi kayo ng katotohanan, na hindi kayo magsisinungaling. Tama. Yes, Mr. Chair. And I would like to assume that you're sticking by that oath. Yes, Mr. Chair. So let's just go back a little bit in memory lane, Attorney Sanchez. Pero iwan ko rin sa When we- ibahan na nagtitake oath dyan kasi hindi pa rin naman sila nagsasabi ng totoo eh. Like si Alice Go na matatandaan nyo yun na parang makailang beses na siyang nag-take oath tapos puro kasi nungalingan lang din yung lumalabas sa bunganga, di ba? Last had a chance to converse, ito pong November 11, babasahin ko lang po itong transcript natin. Nakasulat po dito, Ms. Sanchez, Mr. Chair, based on documents, you mentioned that you have no details about the confidential fund. You mentioned that you have no information or knowledge about the confidential So fund. naniniwala din ba kayo dyan, men, na yan si Madam, wala din siyang kinalaman sa confidential funds na yan. Comment down below. Yung opinion nyo lang naman, di ba? Tinatanong ko lang. Is that correct? Yes, Mr. Chair. You also mentioned that although you are part of the planning, the actual liquidation and utilization, wala po kayong kinalaman. Sinabi niyo po yun. Mr. Chair, for the planning aspect, Mr. Chair, I was only the signatory as noted by in the physical and financial Signatory. plan. But as to the specific details, And Mr. then, Chair, yes, I and have So then parang I taga-pirma mentioned, lang siya, ganon. kayo ang finance and administrative officer, you have full knowledge and control over the operations of the Office of the Vice President. That is part of your responsibility. And I stress the question. My question was, who has knowledge and information over the confidential funds, the utilization and the liquidation? And you mentioned that that, Mr. Chair, based on the documents, I would presume it would be the Special Disbursing Officer, Mr. Chair. yes, other than the special disbursement officer, you mentioned the name Ms. Gina Acosta. Is that correct? That's correct, Mr. Chair. Sino Yeah, ba and I kayong asked- akostang yan? Tiba-tiba din siguro yun ba? Or I don't know. You, Ms. Gina Acosta holds office under whom? And you mentioned, That she is assigned to the Office of the Chief of Staff, Mr. yes, and the chief of staff being Chair. Attorney Lopez, Mr. Chair. Attorney Lopez. Zuleika Lopez, the Yes, person Mr. behind you, the person beside you. Beside- Okay, now yes, Ms. Mr. Chair. Lopez, Gina Acosta works directly under you. Is that correct? Your Honor, Ms. Gina Acosta is one of the employees. No. My under question the Office is, of the she Chief works of Staff. under you? Under the Office of the Chief of Staff, Your Honor. Yes. So you have management control, supervision over her. In certain cases, Your Honor, because she acts as the supervising. No, Miss Lopez, Attorney Lopez. Something that I've been noticing about the way you've been answering. Oh, You've yes. been very selective and evasive. I think okay lang din naman yan yung maghahanap sila ng lusot. Ano? Pero yun nga, dapat, anong tawag dyan? Huwag silang masyadong halata.
Kasi parang defense mechanism na nila yan, especially lawyer siya, di ba? Ewan ko lang kung may ano siya, may experience siya as a trial lawyer. Categorically just say, because I'm starting to believe na you're trying to paint an image of a chief of staff that's not actually the role of a chief of staff. I've worked with many chief of Nako. staff, and chief of staffs have full control, knowledge, and information about what happens internally and externally in every office. But parang dito sa lagay mo, hindi yata ganon. So anyway, my question is, Gina Acosta works under you o hindi? Yes. Ooh. Okay. She answers Ayun. to you, So, yes. parang ikaw pala yung mas big fish over kay Acosta. Kaya pala nung time na yun, may naalala kong video na parang grabe yung pagprotekta ni VP Sara sa kanya. So, malaki pala talaga yung papel niya, Like, ano pa nga yun parang dinudungisan pa nga nila yung kapulisan nata yun na parang sobrang grabe kayo sa taong to, parang naabuso daw. Pero, yun nga, parang nakakapagtaka naman talaga, Kaya pala some kind protektodo, kasi may pala, may kinalaman pala. Or no? Yes, Your Honor. So if she answers to you, she's the SDO. Therefore, you would know about her activities, her responsibilities, and duties as the Special Disbursement Officer. No, Your Honor. No. I was not the person who designated her, Your Honor. No. That's not my question, Attorney Lopez. My question is, she works under you. You confirmed. You manage her. Yes. Tama. Now, my question is, Attorney Lopez, Gina Acosta, you confirmed that she works under you. That is correct? She works with the Office of the Chief of Staff. Yes. Nabago na and you naman. are The Chief of Staff. there you go. Right? Bakit hindi na lang direkta, di ba, na under ko siya? Bakit the chief of staff? O, so sino yung chief of staff? Ako. Anak ng teteng. Oh. Now, because she works under you, you supervise her activities, correct? Certain activities, Your certain. Honor. Why is it that somebody will work under you and you can only supervise certain Tama. activities? Because she works with the Office of the Chief of Staff, Your Honor, as admin officer, not as disbursing officer. So I only have a direct hand in her work as an admin officer, which is personnel management. Kasi ang supplies sinabi ni and Attorney procurement. Sanchez, pagdating sa confidential funds, Attorney Lopez, matanong na kita, may information ka tungkol dito? Meron o wala? Wala po. Wala. Bakit sinabi ng katabi mo na pagdating sa confidential intelligence fund ng Office of the Vice President, tatlong tao lang ang may knowledge at information Nako. dito? Ikaw, Gina Acosta, at si Vice President Sara Duterte. Yan ang sinabi ng katabi. Anak ng teteng. Sila pala yung three queens. Grabe So parang na pala to, naisip niya na to, na itatanong to, So parang need niya talaga nga some kind itanggi ng itanggi. Grabe. Sabi mo. Here. So, please explain to me, why would the person beside you say that and you would deny that? Kasi, Your Honor, I cannot answer Are you for, gonna fire her too? I cannot answer for Director Sanchez. kapag Your Honor. ganyan kasi, kapag halimbawa ganyan, parehas kayo ng opisina, tapos hindi nagkakaakma or nagkakatugma yung mga sagot nyo, isa lang yan. Yung isa nagsisinungaling, yung isa nagsasabi ng katotohanan. 'Di ba? Kasi kung nag-match kayo, possible kayong dalawa yung nagsisinungaling or kayong dalawa yung nagsasabi ng totoo. So ang tanong, sino sa inyong dalawa ang nagsisinungaling? So kayo ba, do you think si Zuleika or yung babae kanina, yung katabi niya? Kasi 'di ba sabi naman ni Sir na tatlo lang sila na may alam about doon sa confidential funds. Si BP Sara, si Acosta, at saka si Zuleika. Puro pa sila mga A yung dulo. Sara, Acosta, Zuleika. Magkakatugma pa sila. 'Di ba? So, ang tanong, since silang tatlo lang yung nakakaalam, parang medyo nga talaga, yung babae na katabi niya, parang nagsasabi yun ng katotohanan na wala siyang alam. 'Di ba? Or I don't know, kayo na lang din bahalang humusga. Comment down your opinion below na lang din. I No, can but only my answer for question myself. is to you, Attorney Lopez. She has that opinion. It's on record, under oath. Tama. 3 people have knowledge and information on the confidential funds. You, Gina, the person that works under you, and the Vice President. So why is it now that when I'm asking you, wala kang kinalaman? Syempre.
Your Honor, Mr. Chair, because that is the truth. I really have no personal knowledge as regards the matter of confidential funds. Okay. Kung talagang wala kang kinalaman, Attorney Lopez, sa utilization ng confidential funds, why is it that on April 19, 2024, where your signature is Yun affixed lang. to a document that was forwarded to COA, ikaw ang sumasagot sa audit observation memorandum ng COA? Kung wala kang kinalaman sa confidential funds. Bakit ikaw ang sumasagot? Kung wala kang kinalaman. Ayun. Na-corner ka ngayon. Your Honor, as I mentioned earlier, all external communications come from that Office of the I Chief know. of Staff. But Attorney Lopez, you're not making Tinatawanan sense. na lang siya ni Sir eh. Tama naman, wala naman talagang sense. You just mentioned that you have no knowledge and information about confidential funds, and yet, to the AOM of COA, ikaw ang sumagot. Your Honor, with all due respect, respectfully, even for other regular audits, ako po yung all external comms, I sign off on it. It's a And matter also, of course. Attorney Lopez, I'll bring you back to another document. August 21, 2024. Muli na naman po kayong sumulat Oh, kay chairman ng presko COA. pa. Bagong-bago pa. At dito, sa laman po ng sulat ninyo, ipinapakiusap ninyo na kung maaari, wag i-share ang audit observation ng COA sa Hala. Kongreso. Bakit ka sumulat, madam? Nag-iwan ka pa talaga ng bakas. Kapag ka ganyan kasi, kapag ka medyo natataranta na sila or malapit na silang mabuko, minsan nagkakamali talaga sila. Kaya nga, sabi ng mga detective, di ba, kapag ka nasa crime scene sila, talaga, iimbestigahan talaga nila yan, especially kapag ka, may tiwala kasi sila na yung tao na gumawa ng krimen is may maiiwan at maiiwan talagang bakas yan kahit gaano pa katalino yan. Diba? So same like this na si Madam Zuleika, hindi niya naman lang naisip ba na parang syempre yung sinulatan niya na wag i-release sa sa Congress yung COA nila or whatsoever. Kala niya siguro di makikita din ng Congress yun. Diba? Di kaso nakita. So mas lalo tuloy siyang nakakapanduda, diba? Noong August 13, 2024, nag-issue ang House Committee ng Appropriations ng subpoena, Duces Tecum, sa COA kaugnay ng COA Audit Report tungkol sa pondo ng OVP at DepEd. Matapos ang ilang budget hearing kung saan tinalakay ang paggastos ng OVP at ng DepEd Secretary ng pondong ito na umaabot ng 125 million pesos sa loob lamang ng labing isang araw. Wow. Totoo po ba ito? Grabe, 11 days, 125 million, 1 million plus per day. Grabe. Buhay Reyna. Your Honor, I'm sorry, I did not catch the question. Respectfully, may you please Saluin mo. repeat? I'm sorry. Attorney Lopez, nag-issue po kayo ng sulat sa COA ng August 21, 2024. Tama po ba mali? Last Yes, year Your pa. Honor. Ano po ang dahilan kung bakit po kayo sumulat sa COA? Nataranta. I understand during the time, Your Honor, there was a subpoena issued to the Commission on Audit for the release of certain documents pertaining to the ongoing audit of some transactions of the Office of the Vice President. So ang dahilan kung bakit po kayo sumulat sa COA ay upang pigilan ang COA mag-release ng kanilang audit report and other related documents tungkol sa utilization ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Kahit siguro grade 1 tatanungin dito is parang nagliligpit sila ng kalat. 'Di ba? Or nagbubura ng bakas. Bakas. In your words, you said here, you are of the position that the subject subpoena should not be complied with. Is this correct? Your Honor, Is this correct? It's a yes or no, Attorney Lopez. Is this correct? Were these the words you affixed on your letter? Natameme na. Your Honor, It's a yes or no, Attorney Lopez. Oo lang po at hindi. Nandito po yung copy ng sulat. Kung gusto niyo po, bigyan ko Diyos po kayo ng ko, copy ng Day. sulat ninyo. may I please At have saka that? nandito po yung signature ninyo sa kopya sa sulat. Your Honor, respectfully, may I request a copy of the said letter? So I can... Comsec, can you please give this to the person who has lost her memory?
The person who has lost his memory. Her memory. Kasi ako din, men, imposible naman din talaga na makalimutan niya to, di ba? Siya yung nag-request eh. Di ba? Like, twice pa. So, it means, tandang-tandaan niya pa to. Abogada din siya eh. So, medyo matinik din talaga yung memory niya. So, ano yun? Wala lang. Biglang, ano na lang talaga to, nataranta. Parang ganun. Can you just confirm this letter? Yes, Your Honor. Okay. Indicated in Anyway, the second Comsec, can I paragraph. have Okay, what's my your copy back? reason? Since she has confirmed the Magrason letter. ka na. Okay. Thank you. Natameme si Madam. When you issue this letter, Attorney Lopez, did you act on your own volition? Impossible. No, Your Honor. Hindi. Hindi kayo nag-iisa. So sino ang kasama ninyo nung ito po ay inyong ipinarating sa Commission on Audit na hindi dapat sila sumunod sa subpoena duces tecum ng Kongreso? Yung mastermind. No. Your Honor, this was a matter I consulted with Mr. Lemuel Ortonio. Kayong dalawa lang. Yes, Your Honor, for the matter of the requesting COA. So, ang sinasabi mo, walang alam si Vice President tungkol dito? Nako. Your Honor, it was a letter that Ma'am, it's a yes or no. Ayaw talagang sagutin, men. Kasi under oath din siya eh. So, alam nyo yung tipong parang nag-stall na lang siya or, you know, nagbabay ng time. Pero malabo niya ng malusutan yan, men. Not make life difficult. May kinalaman ba ang Vice Yes Presidente na yan. sa sulat na ito? Oo, hindi. Oh, Opo, di ba? yes. So, she knew about the letter. Nag-yes. Kaya pala sobrang grabe yung protection ni VP Sara dito sa taong to. Correct. Nako. Yes, Your Honor. Before you signed off to it and sent it to COA, correct? Yes. Nako. So, kayo po ba, Attorney Lopez, kasi ang dating po sa amin nito ay, una, hindi nun nire-respeto yung subpoena authority ng Kongreso. Pangalawa, parang sinusupil nyo yung karapatan ng mamamayan Yun. malaman kung paano ginagamit ang pondo ng mga Doon din ako or doon ko din or napapaisip din ako doon kanina na 'di ba parang ang laman ng sulat niya parang inaano niya na parang ang tawag doon sila yung may mas authority 'di ba na parang sino ba yung Congress na yan para manghingi ng papel nito or whatsoever ng proof or whatsoever 'di ba so parang na-question ko tuloy ba na wow so tayo pa mismo mga mamamayan wala na tayong karapatan na silipin kung ano nga ba yung pinagkagagawa nila diyan. 'Di ba? Masyadong ano naman sila. Ano 'yun parang confidential funds to eh. So kahit na magduda kayo diyan, bahala kayo diyan, confidential funds namin to. So parang ganun. Yan kayo, hindi kasi kayo nag-iisip ng mabuti eh. siya na pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Na pagdating sa oversight function ng mababang kapulungan at ng Senado, kung ito man ay kanilang gagamitin, ito ay hindi nyo kinikilala. Tama. Dahil sa sulat na ito, ipinapakiusap ninyo sa COA na huwag sumunod sa subpoena na in-issue ng Kongreso para hindi ibigay ang COA report sa Kongreso. Tapos At sa- sasabihin nila, hindi daw sila abuso sa kapangyarihan. Like seryoso. Parang gusto nyong kayo masunod parati. Tuloy-tuloy. Aking pananaw, Nauhaw na. this is one way of, how do you explain it, Congressman Zia? You're good in explaining. Insulto. Of covering the truth. Tinatakpan ng katotohanan. Kasi kung wala naman kayong Tama. tinatago, di ba? Kung wala naman kayong tinatago, ba't nyo pa papakiusapan yung isang ahensya na hindi i-share ang mga dokumento patungkol sa isang investigasyon na isinasagawa ng isa pang ahensya? Di ba? Kaya nga, hindi Ngayon, malinis-linis yan eh kasi sobrang kalat na eh. 'Di ba? The damage is done. Attorney Lopez, dahil sa sulat na inalabas ninyo, at inamin nyo rin naman na ikaw, si Mr. Ortonio, tama po ba? At ang ating Vice Presidente, ang may alam tungkol sa sulat na ito. Hindi po ba kayo naniniwala na karapatan ng taong bayan malaman kung paano nyo po ginastos
ang pera na ipinagkatiwala sa Nako. inyo? I think naniniwala naman siguro sila, sir, pero it's just, nagamit na kasi yung pera, 'di ba? Tapos, yun nga, may mga bakas. May makikita kasi kayo kapag pinakita nila. So, kaya siguro nila tinatago. Kasi kung wala naman kayong makikita doon, hindi nila itatago yan. So, I think aware sila na kailangan talagang malaman ng taong bayan yan. It's just nagulat lang siguro talaga sila. Hindi nila in-expect na sisilipin to eh. Kaya nga, grabe, 11 araw lang. Ubos agad, simot agad yung perang 125 million. Kasi ang akala nila, yung confidential funds na yan, free money na yan. 'Di ba? Sila na yung may-ari niyan kasi confidential funds nga, 'di ba? Ayun, sinilip. Nga. Your Honor, may I answer? Please answer. Mr. Chair, thank you. Respectfully, Your Honor, that letter does not in any way seek to undermine the power of Congress Tanggi pa. as regards matters regarding to the power So, of ano Congress. yan? It is not. It is simply a request to the Commission of Audit, given that there is still an ongoing audit investigation. That's why we requested that since hindi pa naman po natatapos yung audit, hindi naman po din tama na ibibigay na muna yung ganung documents. With due Feel respect ko parang inilusot lang eh. Do you think kayo, inilusot lang ba or totoo yung sinasabi niya? Kasi I think parang lame na excuse yun eh. Na parang, ewan ko, parang inilusot lang talaga eh. also to the audit still being done at the Office of the Vice President. So yun lang po yung position namin. We do not seek to belittle nor undermine the power of Congress, Your Honor. That is the Kasi nahuli na. at least of But- our intention. But Attorney Lopez, that is not a call for you Tama. to make, Tama. right? Your Honor, it was Precisely because you are the agency that is being investigated. That's totally uncalled Tama. for. You're asking another agency not to cooperate with Congress when an ongoing investigation is happening. That's suppression Tama. of the truth. At the Parang very ano least, lang yan eh. Bibigyan ko kayo ng example. Di ba? Nasa Office of the Vice President yung problema. Kapag iimbestigahan na sila, wala na. Huli na para magligpit ng kalat. Huli na, di pwede yun. Di ba? For example, Pogo. Ano yung Pogo? Like, sasabihin ng pulis, oy, bago namin kayo i-raid, magbura muna kayo ng ebidensya dyan. So, wala nang makikita yung pulis. So, same as dito lang din ng Congress na ni-request nila yung sa COA. Dapat, makita na nila yun. Hindi na para harangan nyo pa yun. Kasi pwedeng maglinis kayo ng kalat dun eh. Kayo naniniwala ba kayo na under investigation din muna daw para sa kanila? Investigation ba talaga or naglilinis kayo? 'Di ba? Grabe ang layo ng niya paliwanag niya eh. dapat hinayaan nyo na Tama. lang. Di ba? Kung wala naman kayong Tama. tinatago, pwede nyo naman po ipaliwanag yun dito pag Tama. nag-hearing na tayo. Kasi nandito po sa sulat ninyo, parang pinipigilan nyo yung COA at pinapakiusapan nyo na Tama. huwag nang ibigay. Nasa palagay ko po ay hindi po tama. Hindi pala tama. Hindi po tama sa... Tama. Nag-agree lang ako doon kay Sir. Pero I think yung ibig sabihin niya na hindi tama is yun nga na parang pipigilan nyo yung Kongreso, di ba? Like, akala nyo naman yung Kongreso is yung mga congressman lang talaga yan. Siyempre, damay din dyan yung, anong tawag dyan? Curiosity ng taong bayan, So, sila nga yung some kind representative natin, di ba? Maraming Kaya nga House of Representative. aspeto ng pagtingin at pananaw. Kasi maaaring tama ang sinabi ninyo na hindi pa kumpleto yung pagsusuri na ginagawa ng COA, but that's not your call Tama. to make it. That's COA's call to make, which they have emphasized many times while they've been here. But for this letter, Attorney Lopez, mukha po kasing talagang ayaw niyong malaman ng taong bayan kung paano niyo po ginastos yung 612 million pesos na confidential funds ng Diyos Office ko. of the Vice President at Tapos pati po ng sasabihin nila, wala daw basihan yung impeachment. Anak ng teteng. DepEd. Your Honor, Mr. Chair. Wait, I'll get you, Attorney Lopez. Okay. So ngayon, Attorney Lopez, are you still of the position that you have no knowledge about this confidential Allah. funds? Yes, Your Honor. You have two documents here that you signed off. One, questioning not naman questioning, na pinapaliwanag mo yung AOM ng COA, signature mong naka-affix doon. Number two,
another letter addressed to COA na ipinapakiusan mo sa COA na wag munang ibigay ang audit observation sa Kongreso. That's your signature. Am I correct, Attorney Lopez? That is correct, Your Honor. And you are still expecting that the committee will believe you na pag sinabi mo hanggang ngayon wala ka pa rin alam, Nako. maski 2 beses ka nang sumulat sa COA tungkol sa confidential fund. Kaya nga sobrang Your- lakas ng impeachment eh. Kasi dahil dito, may mga ebidensya kasi. May mga bakas ba? Your Honor, quick reading of the letter would No, indicate... that's my anyway, Mr. Chair, I would just like to end my point because I don't think Attorney Lopez will cooperate with us anyway. I would just like to manifest those 2 letters are true. Tama. Those 2 Totoo yun. letters cannot Tama. be denied. Her signature Tsaka is on those 2. di rin naman diniday ni Zuleika, di ba? Inamin niya din naman. Di ba? Nag-explain pa nga siya na sinend niya lang yun kasi iimbestigahan daw muna nila. So, inamin niya rin na siya nga yung gumawa ng sulat na yun. Ayan. Mas lalo tuloy kayo nagmukhang kaduda-duda. Diyos ko 2 dahil. letters. Those 2 letters are both addressed to the Commission on Nako. Audit. One, intent of the letter, ipinapaliwanag yung audit observation. Pangalawang sulat, ipinapakiusap sa COA na huwag i-share at ibahagi ang audit observation sa Kongreso. Nako. So napakahirap pong paniwalaan ng isang taong nakapirma sa 2 sulat na yan ay walang kinalaman patungkol sa isyong kanyang ipinapakiusap sa Commission on Audit. No one in their right mind, Mr. Chair, will affix their signature in a document Tapos abogado ka pa. that they do not have any knowledge of. Abogado po Yun. kayo, Attorney Lopez. Di ba? Sila Ako supposed nga. to be yung may or mas maging maingat sa mga pirma nila. Abogado sila eh. Pipirma lang sa dokumento, inaaral ko muna kung anong nilalaman. Ito pa. COA. Ito pa, pera ng taong Tama. bayan. Sorry, Mr. Chair. Mr. Chairman. Thank you, Deputy Speaker Jay Suarez. Respectfully, Before I Mr. Chair. recognize Congressman Sia and Chill lang. respectfully, Mr. Chair. yes, you want to respond? Yes, Your Honor. Okay. As regards the matter of the writing to the Commission on Audit, as regards the subpoena, we recognize the authority and the power of the Commission of Audit, Your Honor, as to all matters pertaining to audit, which is why we wrote to them. That was just our request on the end of the Office of the Vice President. And as regards the matter of explaining or explanation sent as to the AOM, those are matters, Your Honor, that, as I mentioned earlier, external communications fall under the Office of the Chief of Staff. The matter as to the preparation, etc., as long as it's in good compliant with form, Pero those wala are na. I think hindi nyo na mabubura sa isipan ng taong bayan yan. Damage na eh. 'Di ba? Nangyari na. matters that I sign off to as a matter of course. Hence the 2 letters, Your Honor. Curious lang ako dito sa pagbubuhat nung Duffel duffel bag. bag. Oh. Yun, duffel bag. Ayan. Comsec, meron kasi Gusto ako ko yun. hiram na duffel bag dito. Pakita mo nga kung ito yung ganito kalaki yung duffel bag. Dapat di Tama, duffel ganyan. bag tawag dyan eh. Dapat confi fun bag. Confi bag. Confidential bag. Confidential bag. Opo, Pwede. meron pa yata mas malaki. Hindi, so Pero ganyan mas- kalaki o mas malaki dyan? mas malaki po ng konti. Yung bag po nang galing sa OVP o galing sa Land Bank? Nako. Dala po ni client, Oh. OVP. So dala po nila yung bag. So handa na po sila para kunin yung Diba? pera. Tatanggi-tanggi kayo tapos kayo pa mismo yung nagdadala ng sarili nyong bag. 'Di ba? Ay nako. Mr. Chair. So ilang milyon kada bag ang nailalagay? Mga Sila po kasi yung nag-insert na po dun sa bag, naglagay sa bag. From the teller, nung nirelease po ng teller, sila na po ang nag-divide dun sa bags. Without the supervision of Land Bank or under the supervision of Land Bank? Witness pa rin po ng nag-release na teller. teller. So thank you that we invited the teller. Now question, I can imagine kung 4 na bag yun, 125 divided by 4, more or less would be 30. around Plus 30, 35. You know, my math 3, isn't 6, so good. 9, 12. Kaso lang I would imagine mabigat po yun. Tama. Yes, Mr. Chair. So ilang tao ang kinikailangan, mga 31 million, no? 31 million, tama. So ilang tao Apat. ang napansin ninyo na bumubuhat nung isang bag? Apat yan. As far po na-remember ko, Pakilapit po yung mic. sa pagkakaalala ko po, 2. So dalawa kada bag. Oo. Mr. Chair, very quick interjection. Quick interjection. Congressman Garin. Ilang kilo po ang 35 million, Mr. Chair? Grabe. Parang ano pala to? We kilo money, bro. We kilo money. Hindi ko po ma-estimate, Mr. Chair.
I'm sorry, Congressman Garin, I'm not in a position to answer that, no? But actually, that was my point. Kasi kung mabigat po yun, I would imagine. So kung 2 tao kada bag, 4 na bag, yun po ay binabalikan ng 2 tao o more than 2 people accompany Ms. Acosta to withdraw the cash? More than 2 people. More than 2. Diba? So are May you saying bodyguard pa. So I think hanggang dito na lang muna. Wait lang, silipin natin. Na-react na kasi natin yung part na yan, men eh. Ilagay ko na lang sa sa end part ng video natin, ano. So I think hanggang dito na lang muna tayo. Dito na lang muna tayo kasi na-react na natin yung part na yan. So ilagay ko na lang dito sa end screen natin, ano. Mamaya tapusin nyo yung video. So again, hanggang dito na lang muna. So this video is from Boss Balita TV. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men, na, ay, courtesy din para sa House of Representative, ano. And then, kudos din kay Sir na nagtatanong kasi nagisa niya talaga ng todo si ano, 'di ba? Yung tauhan ni VP Sara. So also, before you leave on our YouTube channel, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So subscribe kayo, men. Paabutin na natin yan ng 100k subs, ano? So, 'yun. So ano na, 'di ba? Ito yung sinasabi ng kabila, 'di ba? Petition pa sila na wala daw basihan yung impeachment ni VP Sara. So anong tawag nyo dito, men? So ano yung perang yun? 600 million. Quits na lang yun? Thank you na lang yun? Thank you na lang yun? Tapos harap-harapan na yung ebidensya. Tapos ang gusto ng mga liporis nila or ng mga supporters nila na bago nyo imbestigahan yung 125 ni VP Sara, dapat imbestigahan din daw yung ibang politiko. Kaso ito, lumabas na yung yung mga ebidensya niya eh. So I think isunod na lang natin yung ibang politiko. Or siguro maghanap kayo ng ng mga evidence na makakapagpatunay na meron nga din silang dinekwat na pera. Pero yung kay VP Sara, mas maliwanag pa sa maliwanag pa sa sikat ng araw eh. Nandyan na. 'Di ba? Harap-harapan na. Yung abogada niya, yun, nahuli pa na may pirma. Tapos yung COA, pinadalhan pa ng sulat. Di nag-iingat ano yun, siguro hindi nila close yung COA. Or siguro yung COA is ayaw din lang madamay sa mga ganyan. So, binigay na lang din nila. 'Di ba? Yan. Di kasi kayo nag-iingat eh. 'Di ba? Tapos itong si Madam din naman, kayo, do you think ba guys, wala ba talaga siyang kaalam-alam? 'Di ba? Na parang parang I think nung pumunta nga siya diyan, I think wala talaga siyang plano na sabihin kung ano yung nalalaman niya. It's just magaling lang talaga mag-cross-examine itong si Sir, 'di ba? Kita niyo yung mga tanong niya, like, man, di mo talaga pwedeng di mo sagutin eh. I think mas soft itong si Zuleika over doon kay tawag doon, kay Alice Go. Kasi si Alice Go, kapag tinatanong mo yun, 'di ba? Kahit na may mga ebidensya ka pa, 'di ba? Like, for example, yung birth certificate, nakita ni Senator Risa Hontiveros na hindi nga siya pure Filipino, Chinese nga siya. May birth certificate na. Tinatanggi pa rin ni Alice Go. So, matibay talaga yung babaeng yun. Itong si Zuleika naman, wala siyang balak na magsalita. It's just kapag kino-corner siya ni Sir, nako-corner siya. So, no choice siya kundi sabihin yung totoo or yung nalalaman niya. And then, yun nga. Yung ending, nabuko nga siya. 'Di ba? Biruin mo ba naman? Tanungin ka na, no. Yes or no lang naman eh. Yes or no lang naman eh. So, ayun. Tapos yung sulat na yun, 'di ba? Malaman-laman natin dito. May kinalaman pala si VP Sara or alam niya na ganun yung ginagawa. 'Di ba? So, wala, hindi na or ayaw na lang talaga nilang tanggapin na nasukol na sila dito sa part na to. 'Di ba? Kaya pala nung one time nakita ko yung video na 'di ba na ospital yang si or ewan na ospital pa yan or sakit-sakitan lang whatsoever. Grabe yung pagprotekta ni VP Sara. Kasi silang tatlo pala. 'Di ba? Sino yung isa?
Acosta, si VP Sara, at saka si Lopez lang pala yung may alam dyan sa confidential funds na yan. So kaya pala todo siya kung makapagprotekta. Tapos sasabihin ng kabila, pinoprotektahan nila si Zuleika kasi baka taniman or whatsoever, baka iset up or paaminin. No, anong tawag niyo dun sa sulat na yun? I think malinaw na ebidensya yun eh. 'Di ba? Nagmukha ka tuloy kaduda-duda. Kayo ba guys, naniniwala ba kayo na yung sulat niya na yun is parang pakikiusap lang niya sa COA na sila daw muna yung mag-iimbestiga? Internal muna. Diba? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Of course, kapag ganyan, possible, naglilinis ng kalat yan. So ano, hahayaan ba natin na maglinis sila ng kalat? Tapos ano, hindi na mabibigyan ng hustisya yung pera ng taong bayan? Payag ba kayo nun? Diba? Ano yan? Parang pogo na bago namin kayo i-raid. Sige, maglinis muna kayo dyan. So, useless na yung raid kung ipapaalam mo pa. So, tama naman, may punto naman din yung sinabi ni Sir dito na haharang-harangin mo pa yung yung request ng Congress na ipaano yung COA. So, ano talaga yan, men? Sobrang linaw, sobrang clear na ayaw talaga nilang ipaalam sa taong bayan yung mga pinaggagawa nila sa confidential funds na yun. So sana mabigyan tayo ng sagot dyan or hustisya kasi syempre pera ng taong bayan men tapos ginaganon. 'Di ba? Kaya minsan natatawa na lang din talaga ako sa sa parang claim nila na wala dong basihan yung impeachment. So ano to? 'Di ba? Sana yung perang yun, sana yung 125 million na yun sa quits na lang kasi walang basihan. Kapag yan talaga hindi na-impeach, tapos yung 125 million na yan hindi din nasagot, hindi na-explain, hindi na-linis, ewan ko na lang talaga. 'Di ba? Kapag ganyan, wala. Sobrang linaw talaga na lookbook yung natin dito, batas natin sa Pilipinas kapag nakalusot pa yan. Or parang yan yung patunay na yung mga mayayaman lang talaga yung yung naano sa batas, 'di ba? Ang hustisya ay para lang sa mga mayayaman. So something like that. So sana mabago na 'yan and then yun. I think marami naman na sa inyo dito yung yung excited na tawag diyan. Excited na sa impeachment Pero yun nga parang pinapatagal pa nila yun. So medyo nakakainis din, 'di ba? Nakaka-excite na nakakainis kasi pinapatagal nila. So yun, sana bilisan nila and sana umayon or lumabas talaga yung katotohanan. So I think mapapakinabangan din naman natin yung mga ebidensyang yan. Wala. Minalas-manlas lang talaga sila. Hindi sila maingat or sobrang siguro nasilaw sila sa ganun kalaking pera nang akala nila, tayo lang nakakaalam dito. Diba? Wala. Karma na nila yan. So I think hanggang dito na lang muna. So Boss Balita TV, so House of Representative, then Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise is out.